Hindi naman siya... masisimulan. Dati kasi, hindi ko kilala ang... hindi namin kilala masyado ang Bontoc. Nakilala lang namin ang Bontoc dahil dinadaan-daanan papunta sa Sagada or papunta sa Banawe or papunta sa Baguio. Kasi, di ba, kilala ng lahat ang Baguio, ang Banawe, ang Sagada, di ba? Pero ang Bontoc, just because, yun nga, di ba, sakto. So, one time, dito sa Sagada, bumili si Lester ng yung libro ni William Scott na Sagada Reader. Ewan ko kung paano niya naalala, pero yun nga, nung binabasa niya yung Sagada Reader na yun, naalala niya na umattend siya ng isang talk ni Ma'am June. Ang tumimo sa kanyang isip doon sa talk na yun, yun nga na walang salita, walang konsepto, walang incidents of rape sa Bontoc. Pero Bontoc K bilang hindi, di ba ang munisipyo Bontoc C. Yung K, yung mga tao. Oo, yung mga tao. So, pero nung narinig ko yun, We. Oo, exactly. We. Parang so, yun. Doon nagsimula yung drive. At bakit sinabi sa akin yun ni aking katipan? Kasi, yun nga, it was very relevant to me. Kasi nga, ako mismo, biktima. Simula dun yung question ko na meron bang lipunan kung saan tayong mga babae pwedeng maging safe against any form of violence, against our dignity, against our sexuality? Meron ba? Tas yun, Bontoc. Doon nagsimula. We had to aakyat sa Cordillera just to confirm kung totoo ba o hindi. Hopefully, makita rin si Ma'am June Brett to ask her about it. Parang ganun. Kinailangan ko ng isang research assistant. Wala naman akong binigay na parang gender requirement, pero it just so happened na yung nagpadala ng pinakamalakas na resume ay isang babae, si Andy. Ang unang araw na na-meet ko si Andy, actually nung nagsisipilyo pa lang ako sa bahay, may kaba na ako na sabi ko sa sarili ko, hindi ko alam kung saan nanggaling. Hindi kaya biktima din tong batang to. Kasi nasanay na ako na lagi na pag may nakakausap akong, halimbawa, grupo kami ng kababaihan, pagka nagkalaliman ng usapan, 2 o 3 sa amin ang naging biktima ng either sexual abuse or rape at one point of our lives. So parang, yun nga, kinabahan ako na hindi kaya itong batang to, ganun din. So true enough, nung nagkita kami ni Andy, siya rin, biktima. Na na rin tinabunan ko na ng ibang memories yun kasi ayoko na rin maalala kasi wala pa akong 8 years old nun. Siguro mga 6, 7, ganon. Sapat na siguro sabihin 3, 4 anyos pa lang ako, hindi na ako birhen, kumbaga. Pinapasok niya ako, pumasok din siya.
Tapos pinahiga niya ako sa kama. Sabi niya, higa ka dyan. Tapos taas mo yung t-shirt mo, gumanon ka. Hindi ko maalala kung ginawa ko ba. Hindi ko na rin maalala kung paano natapos yun. Pero naalala ko naman na walang nangyari. Walang paggagalaw na naganap. Kalaro siya ng pinsan ko. Kapitbahay namin siya. Kay Darren siguro siya ng parents ko. Siguro siya nun mga 13, ganun. Alam niya yung ginagawa niya. Matagal nang nangyari yun, pero naaalala ko pa yung itsura niya. Yun, naaalala ko pa rin kung ano yung itsura niya ngayon. Tumatak sa isip ko yun, tsaka yung pangalan niya alam ko. Yung mata niya, yung hininga niya. Naalala ko pa lahat. Iniisip ko kung paano siya naka-apekto. Siguro, maaga kong in-explore yung sexuality ko. Napaaga yung mga grade 4, grade 5. Yung halimbawa, pag lasing na lasing ka, tas gagalawin ka ng lalaki, pero hindi ka naman humindi, rape pa rin pala yun. Pero ako, since matagal naman na akong wasak, wala na akong pakialam. I had this notion na ganun talaga. Sexual animal sa mga tao. So, ganun talaga. Magaganon ka talaga kung di ka nag-iingat. Malaglagip ko yung DJ reaction to audience. Kasla handa nga makaurayin nga handa nga makaurayin nga malpas jay tok gamin ket ket dangag damag adu ti damag dak para kini Ma'am June. It was a foreign concept for all of us. Ket kan kanayon ko nga may encounter. Gamin innal daw nga rodren na pi. Adati manggagmungay nga kasta kan kanayon ang nga maawan nga iti adati na rape nga ubing adati na rape nga bakit adati na rape nga balasang adamot ti ma-rape nga lalaki nga mangmangag tayo kasi since that time every time na mapag-usapan yung rape kung no adati gatherings mi nga no agsisinnabat kami nga gagayam ya kang kanayon ko nga maibagbaga DJ nga malaglagit ko DJ nga doon nga sa buntok walang rape. So nga idi naging gayam ko ni Carla. Naistoryak mat kanya na. Nung nalaman ko yun, naisip ko, so hindi pala universal concept ang rape. May kaba nung binuksan namin yung pintuan ng Antro Department ng UP Baguio kasi si Ma'am June, isa sa mga pinakakilala, pinakamahusay na antropologo ng Cordillera Cultures dito sa Pilipinas. Mapagkakamalan mo siyang Caucasian, tapos yung pangalan pa niya, June Brilbret. So, during the talk, yung mga introductions, she was introduced as one of the few, if not the only, indigenous anthropologist of Bontoc. That was a revelation. Gamin, Paisuaya, taga Bontoc Gayam Isuna. Nandun kami para hingin sana yung
kwento kung paano niya naisulat yung statement na walang rape sa Bontoc. Kaya lang, hindi siya nagpa-unlock ng on-cam interview. Well, kahit kanino naman namin itanong sa UP Baguio community, sasabihin, talagang ganun si Ma'am June. Hindi talaga siya nagpapa-interview on-cam. Pero hindi siya nagkulang sa paggabay sa amin. Kinuwento niya sa amin agad kung paano at bakit yan naisulat na walang rape sa Bontoc. (1968, 1970) siya nag-immerse sa Bontoc Society. Tungkol kasi sa war, tribal warfare yung pag-uusap nila. Dinamag na timay siyang alakay nga adaya ti magpilipilit, mangkuti, ti tiyempo ti panaggugubat. The expression was, kaslaan na ngayon nga mauawatan ka di. Hindi ko anji explain ni Ma'am June na anji kastoy nga di persaan lang na kotsen. Di aramidan nga ti nya ti aramidan ti agasawa. Imsong bat na jay lakay. Apay nga aramidan day jay. Nung nag-research pa siya further, na-realize ni Ma'am June na wala silang konsepto talaga ng rape. Pati sa customary law ng traditional Bontoc society, wala silang makitang parusa sa rape. Simply because hindi siya nangyayari. Meron akong clueless question, sabi ko, Ma'am, could there be a chance na ma-replicate namin yung results nung research niyo? Of course not, gumanon siya. Walang chance na ma-replicate. Kasi nga naman, we are searching for a society, a rapeless society. And societies change constantly. What may be true nung 1968, 1970 na research ni Ma'am June may not be true now. Ang tagal nun 40 years yung pagitan nung project niya sa ginagawa namin ngayon. So, sa 40 years na yon, ang daming pwedeng foreign practices na pwedeng ma-assimilate sa kultura ng mga Bontoc. Baka nga may possibility na either may rape na or wala pa rin hanggang ngayon. Ngayon, yung gusto naming malaman ni Carla, yung tanong namin, kung meron na, anong nangyari? Bakit nagkaroon na, 'di ba? Dati wala. Kung wala naman, anong meron sa kanila? Bakit wala? 'Di ba? Nakakabilib 'yun. Nakakainggit actually. Since hindi naman kami spoon-fed ng on-cam interview ni Ma'am June, we had to find proof by going to the locus of Bontoc culture, which is Bontoc Municipality. So from Baguio, dumiretso kami ng Bontoc. I-attempt na hanapin yung rapeless society na yun. Kung buhay pa ba siya o hindi.
sustansya ng matandang kultura. So doon namin na-realize na baka itong move namin na i-revalidate yung study ni Ma'am June could be actually a generation too late. Yung impression ng marami sa atin, including me, na dinadaan-daanan lang yung bundok is an unfair assumption. Noong unang panahon, siya pala yung sentro ng Mountain Province, the entire Cordillera. It was the political center and siya pala yung economic center. Nagbabasa kami ng mas marami pang libro, nalaman namin na ang bundok, kahit noon pa man, noong panahon pa lang ng mga Amerikano, isa na siyang major sentro dito sa Cordilleras. So, ang mga bundok, Igorot, ay isa sa mga unang Cordillerans na pinakipamuhayan ng mga Amerikano. Dala ng mga Amerikano yung notion nila ng progress. So, punta sila ng Cordilleras in general. Parang ito, sa Baguio. Ginawa nilang urban yung Baguio. As in, perfectly designed. Diba? Very limited yung pakikialam nila dun sa politics ng area. Siguro ang naging major contribution lang siguro I don't know kung contribution ba yun, is yung education, formal education. It paved the way for religion to come in. Sabihin natin yung composition. Pwede. Ano ba muna ang rape? Yun yung pinakauna naming tanong. Ano ba muna ang rape? Ang rape sa iba't ibang bansa sa mundo, meron consistent na ginagamit na salita eh. Sexual penetration at saka yung non-consent, yung hindi ka pumayag, pinilit ka. Ang take off namin yung sinabi ni Ma'am June na walang konsepto ng rape ang mga bontok noon. Amuyo ti rape. Pinapay na. Ti, bobo. Rape. Rape. Nay, litaw na. Amuyo DJ yan. Gilan na kayo. Amuyo DJ. Rape. Si Bilit na yun. Ano ka? Ti rape. Uncle. Amuyo ti rape. Wah, hindi madidi dia nga ramidi. Amuyo ti rape. May persaan ti lalaki. Kung sino man na kutsyon. Idi traditional na idi. Bontok. Ada di kaskaso nga piliton. Jadi patinggak nga na yan anti nang ibukas. Kawan Tadi kaya dia malu. idi. Di babalokin babala sang idi kiti talaga nga ragsak la yung tiadakan niya data. Ulay dadakkel da ngem kaslada ubing ngem itata uray ubing nya napanunutan ti ado nga sirib nga nya nga kinasirib Awan magpaiso ti agririp ti tagabuntok no sa bali nga ili o may ditoy agkaskas jay.
Awan tiga. Dari dia Jadi kunada nga rip ta pilito nga lumoy ket darugem tatuhan nga makaputi madidi diyan. Awan ki harami didi. Mana ini dia berbagan tidak lakai na isang mas may mayak pa ilan ti mupagit ti Kristiyano kat mas pay kwa dia sabi pamati da tamo da ti dapas mga hanto nga ko ini tatat adamit ti talaga nga nagkapati tao ngayon. Uray adda asawa na kiti talaga nga ikasta na ti ikasta. Ubing pa eh. Lunch break po muna, sir. Hindi ba kayo nagla-lunch? Hindi ba? Hindi kasi kailangan ko. Wala dito yung provincial jail no? Asa po, sir? Medyo malayo po. Pero kung sakali po, sa kanila po kami magpapaalam. Ang mga pupuntahan namin, mainit, maligtong, binaan, tukuhan. Lumapit kami sa mga local institutions para kumuha ng statistics para may empirical data kami to check kung meron na nga o wala pa. May mga barangay na as in 0 cases, wala talagang kaso ng rape. Pero may mga iilan na meron na rin. Yung pinakamarami, yung sa poblasyon. In 10 years, 12 cases yung na-record sa poblasyon. Pero yung sa mga ibang barangay, mga 1 to 2 cases lang in 10 years na span na yon. So, pinakamarami talaga sa poblasyon. At that point, medyo, ako personally, I felt defeated kasi wala na talaga. Pinasok na ng kultura ng rape yung society ng mga buntok, igurot. Kaya lang, bakit itong mga matatandang buntok, kahit hindi sila magkakakilala across the villages, isang sinasabi nila, idi awan. So, anong meron idi? Kapag ang isang term ay absent sa isang kultura, ibig po bang sabihin nun ay walang ganong konsepto sa kultura? Halimbawa, kung absent talaga ang rape na term sa buntok culture, do we have a strong case? In language relativity, your thoughts are determined by the language you use. So, if it's not in your language and culture, then it doesn't exist also in your psyche. It's a theory, it's a hypothesis, it's a theoretical concept, no? So, it's not a fact, but it's not generally accepted siguro in all cultures. So, ibig sabihin po, kailangan pa namin mag-dig deeper kung talagang Yes. wala nga ba o meron. Ayon kay Ma'am June, walang customary law ang traditional Bontoc society para sa rape. Pagka sinasabi ko to sa mga kaibigan ko na walang rape sa Bontoc, kanya, talaga, bakit? Ganyan. Kasi wala silang, yun sinasabi ko, kasi walang salita para sa rape. Sa pangalawa, wala silang law para sa rape.
So, yung unang pumapasok sa isip nila lahat, ano yun, parang okay lang sa kanila, ganon. Hindi ganun eh. Kasi kung tanggap sa traditional society ng mga bontok ang rape, bakit yung mga elders nila, pag napapag-usapan yung rape, diring-diri? Anyang arad ti martirit na yun, no? Kas pangrigan, magbuya kayo, gunagdangag kayo, tinyos na. Agati mabalbalitan mo, agati marit. When nag-alas. Disgusted. Nya ti kasla ma-retreat na yung agati kasi. Ikat madipi man ati nami. Ta idi ko kat awan mo ti mararamid ito nga iti noy ayatem lang ti di may sa nga tao nga balasang ibagam lang tirik na mismo di ko. Uray mo siya kitat. Kanya neta. Nag-alas. So kung hindi tanggap sa traditional bontok society ang rape, totoo kaya na idi, awan? Noong panahon na may tranvia na sa Maynila at uso na yung mga degulong na karetela na hinahatak ng kabayo, kalabaw, turn of the century 1900s, sa Cordy, paa pa rin ang means of transportation nila. Noong panahon na nagpapaka-Amerikano na yung mga politiko sa Maynila, dito sa Cordy, napakasimple pa rin ang pamalaan. Payak pa rin ang pamumuhay. Geographically speaking, isolated siya, lalo na nung wala pang road networks. Dumali na yung pagpasok ng foreign culture sa Cordy. Isa sa mga tinuturong outside forces ng mga women's groups ngayon na nagdala ng kultura ng rape dito sa Cordilleras ay una, yung militarization, pangalawa, yung development aggression. Kung nasaan kasi ang application ng mining or mining operation at yung mga application na yan ay may resistance ang mga community, lalong-lalo na sa community ng mga indigenous people. Pag may resistance, ang isasagot sa mga tao ay pag-deploy ng batalyon ng military. Last 2012, yung high school student na 16 years old, nung time na yan, ay ni-rape ni Captain Danilo Lalin na nakadeploy sa Ifugao, pero dating nakadeploy sa Mangkayan, Benguet. So hanggang ngayon, hinihintay namin, wala pang hustisya. Nag-file na kami sa CSR, nag-file na kami sa ombudsman ng military, wala pang resulta. Di sila normal nga lang agdidigos ti babalasan ka barbaros. Nga awan anyaman. Una ta idingay kat siyempre awan pa lang ti kanya-kanya nga bathroom. Yung pinaykaruaman lata ti tattao ay jay latayan ti ubog, jay anti danong mga more or no na nga pa nagdigos. Katawan mo tampay ti malisyon. Hingga natata. Hindi natatawan. Taoray mo lang jay pag nagdigdigosan to yung aday. Na-observar yung mat ko to. Awan pa kialam ti daduma no. Kaspagan grupon ti babae. Agur uray ti lalaki. Ang gana malpas matagay grupon ti babae nga agdigos. May dagito'y military. Anya tinararamid daw. Ay di gusto nga po. First nga dati military dito. Iti talagang observation mi. Day ngay detachment na ngay kat di nga ton ti kalsadan. Nga ayan ti tuktok ti bantay.
Gapo mampay ta adda day telescope. Gapo siguro taawan ti mararamid da agtel te telescope da. Ngam ti nang ibaga kanya mimot lang nga umili dagay kafgo. What do you think are the causes of rape and other crimes today? Well, sometimes one is the the media that they see actually in the TV or in some films, in some magazines that they see. Those are the ones. So it is the modern communication. Basta ti drug, ito nung natilaw da, kung nadangan mo, naka-drug. Visual metaphor. Rape culture. Ito yung bonto culture. Oo. Okay. So, i-assume natin na itong rape culture kayang-kaya niyang pumasok anytime. Pero, ito yung nakita natin na factors na pumipigil. So, itong mga sanga Oo. nagre-represent ng bawat isang factor. Oo. Okay. Siguro kung paisa-isa, yung harang, diba? Pero kung marami, so kahit persahin mo yan, Wala. ang daming pumipigil na. Kaso, yun nga, umabot sa puntong isa-isang nawala. Mm-mm. So, bawa, ganyan. Kayang-kaya na niya. Mm-mm. Sa buong panahon ng pagtatanong namin kung ano ba yung meron idi, nakakita kami ng 6 na factors na pumipigil sa development ng rape sa loob ng traditional Bontoc society. Adi uma penan patang terni. Yung pa'y may kalgot siya ng bukas dyan, yun ay pa-akin siya. Kanat kami ikaw din. Sa itannya ni sulong cek kwantas na. Sana kaput Manila. Sin mana sang. Tembag na malam ako. Oy. Kanyayo amin. Ito po min. Sana jawagan nila. Wala din balik bisita ini sa interview kan sa kami na. Ay alayan sa nang custom din ng tato na balik ko siya tinan. Sina cacan perspasialan. Jalan manalan. Okay. Ati. Tayo na. Nagkapawa inin atos na eh. Tinutok na. Hindi nga reliyon eh. Basta may paniniwala na sila na may mas nakatataas bago pa dumating yung Kristyanismo dito. Ilan yun tayo daw sinpay na dog. Minta ko sa mainit. Tayan na wakapal. Ano po yung kinakanta nila? Tungkol saan? Kanta na
Kasi tapos na ano lahat yung mga baboy, yung nahati-hati. Ayan. Tungkol saan? Sa itong bahay, sa yung nagpakasar. Ano sinasabi nila? Sabi sila parang Sana yung maswerte sila yung nakasar. Mag-ayeng. ayeng pangalan na kanta, ayeng. Para kay lumawig, parang gano'n. Oo, para kay lumawig. At lumawit nga ko namin, God. God. Ayun. Thank you, ante. Ate, thank you ah. Isa sa mga pinakamahalagang okasyon sa lipunan ng mga buntok ang isang kasal. Writer pa ako sa mga lifestyle, lagi ako nakakapunta sa mga traditional weddings dito sa Cordy. Ano na yung mga napuntahan mo? Anong... Kalinga, Ifugao. Tapos finally dito rin sa Buntok. Dito ko lang sa Buntok na lang na apparently yung pagsaserve ng kanin at yung pagbibigay ng meat ration sa mga tao ay ginagawa lang ng mga tao na may mataas na respeto sa kanila yung buong community. Yung serving food at a wedding is a highly honorable job. Ang paisul di nangod ko nga nung nakaaramid ti datas na may isang taga-buntok hanggang namatay isulan. Hanggang napakawanan. Kapay Kaya na imo lang ka. No magkitip-tipon or magkipangan, nga magkikwadjay. Patakasar. No, kwadang iya madayo itid gamit tayo kanina. No iya pagandamanin pasjay. Hangas ako. Andang nga isuta rin nga minisango. Ito'y likod. No babae ka adaaramid na nga mabaling nga gagautin na po. Iti kasar. Kasar. Ang pilidat kinmayat. So lalaki, so adaaramid na nga datos. Ang mabaling nga kapagkikibaboy ang iiwat pa. Tahang kang mo nga sumurot iti nga makasar ki aramid di tao. Tahan nga maiwalas di nga ugali nga gitna. Tapos Some people would say, okay, I'm an outcast, so be it. Today. In those It's a days, big insult, yeah. Kaya naway nga mapakawan ti kasdi. Pakawanan niyo man. Nya teramidan ka. han nga mabaling nga mapakawan. So nga buteng ti mga aramid ta. Nga na ag-abroad matay. Forever. Yeah, and then that will be retold and be retold and retold throughout the history of that man. Ganun. Handed down from generation to generation. And then if something happens, they will say, because it is that well. Their father or that old woman or that man has done it. So it follows in the stream. may dalawang mahalagang konsepto sa moral beliefs ng Buntok. Yung una, yung lawa. Tinatawag nilang lawa. Pangalawa, yung inayan. Yung lawa, ibig sabihin nun, lahat ng bagay na bawal or tabu. Isa sa mga pinakamalupit na lawa sa Bontoc Society noon hanggang ngayon, yung incest. So, meron silang tinatawag na brother-sister avoidance.
may sistema sila para gawin ito na hanggang ngayon, pinapractice pa rin nila. Sa amin dun, ever since kami kapag nag-edad na kami ng mga, hindi, kapag teenagers na, ayun, normal na sa amin na maghiwalay na ng pagtutulugan. So saan natutulog yung, halimbawa, yung mga kuya mo? Halimbawa tayo magkapatid, di ba? Ako yung babae, tapos ako yung sa bahay. Tapos yung kuya, yun bang kapag may isang bahay kami. Pero kapag wala naman, sa tito, Sa tita, na walang nakatira, ganun. Wen, tata. So nga ating may ditang lalaki, Awan da. Makiturog. Wen da makiturog ijay. Handa nga ito'y balay. Dahil ta babae mat, ito'y kami. Yung inayan naman, ayon kay Ma'am June, ito yung mga bagay na bawal dahil ikagagalit ng mga spirits of the mountain, spirits of the forest, spirits of the river. May isang particular na inayan na tumatak sa isip namin nung ginagawa namin tong research tungkol sa Rapeless Society. Inayan sa kanila ang outdoor sex. We do not do it publicly. We never, and it is a bad omen if you do love making in the rice field. They will say the rice field will fall down. You have to do it at home. It is an omen if you go to a certain place in your garden, a certain place where you want to meet people. They will throw stones on you. Because what they say, if you have a love making in a mountain, the mountain will fall down. Bakit sila maniniwala sa ganun? Well, yun yung panahon na wala pang formal science education. Oy, sige, sabihin natin hindi nangyayari yung rape outside kasi nga may paniniwala silang guguho. Pwede bang mangyari na sa loob ng bahay yung rape? May cases kayang ganun? In a traditional clustered Igorot village like Bontok, Sagada, Busao, clustered. Actually, in Bontok, you would have noticed wala nga silang yard halos or they share a common yard. Tapos the walls are pine. Okay, they are pine, but they are not double walled. Sounds inside the house can easily be heard by the neighbor. Like, you cannot keep a secret in the village. So, hindi mo sasabihin na, baka mayroon naman nangyayaring dyan, hindi lang na i-report. Where could it have happened na ganun ang environment? Idi uncle, auntie, adamat lang ti agapamat lang ti asawa, kasla normal na adamat lang ti problema. Talaga adangin. At ti problema yung dua ng asawa. Dati mapang lalakay, babakit namang kasla mabagbaganda ng asawa. Kunada hangkaw apa, tamadite apa. Sorbarin da nga dagos. So nga hang dumakkel ti problema. Asda iti kung ganim ito eh. Hindi ko sure kung maganda ba yon o masama kasi maganda siya in the sense na hindi na umaabot sa sakitan kasi nga may mga nakikialam. Yun yung good point. Pero yung bad point, paano naman yung privacy mo? Paano yung
sa istruktura pa lang ng bahay nila, makikita mo na hindi nila masyadong binavalue ang konsepto ng privacy. Jeti maturugan ti mag-asawa. Uy, Apayaan bagay ti binita. Bagay. Bagay dito eh. Inasin. Hindi nga gamit ko pa isuti. Kas na budiga. Awan kilansa. Ni. Pinasok amin awan kilansa na. Tatangarod nga siyempre ya, malasin nga adamat yan ti kakandado nga ti babalay ya. Lak. Kastamat lang garod idi. Awan ti kundado ti balay. Awan, uray man jay granary nga bagbagayo ya. Awan ti kandado na day jay. Awan, di jay lang ipasok nga kayo. So ti Sir Ana. Houses didn't have padlocks. Walang fences. Ako kasi sa akin, pag may fence ang isang bahay, that's an indication of how trustworthy society is. Dito sa atin, diba, may mga pader tayo hanggang langit ang ating pader. And it only means na we don't trust our neighbors. But if you go there, walang fences mostly nung noon, walang fences ang mga bahay. Kasi wala namang magbabiolate, walang magtitrespass sa bahay mo. Yung Maturugan ti asawa. Aking balito yung asawa. Tata, makakarda. So, dito inuwa nga napaparki. Di manakda, ubibing, matulog yung dumatoy, matulog yung dumatoy, babae man, lalaki nga ubibing nga. No, nakarda, mapadajay ato nga matulog. No, bumarbalasan ka, mapadajay ulog. So wala rin konsepto ng privacy, yung isa sa mga distinct na mark ng Bontoc society, yung olog at yung ato. Sa pinaka-basic na definition, ang olog ay tulugan ng mga balbalasang yung tinatawag, or mamagkit yung tinatawag sa Bontoc. Girls na nasa marriageable age na pwede nang ligawan, mga ganun. Open yan. No lock. Wala pong harang na kahit kortina. Wala. Sino bang magbigay? Yung damit ay kulang eh. Tawan piman ti padlak na ta inatip garod. Luka naluloko ti ubing. Dagtak kay jay no malam apang kag-ala-ala nga babalasang ti conforming nga bulong ti unas. Tama sa pure dalusan ta awan man ti danom idi. Lukas ladto nga ita ijay ada ti glipo mabilin nga alam teng kaugasan. Yung ato naman, sleeping quarters for boys. Pero higit pa rito yung function ng ato at olog sa lipunan ng mga Bontoc noon. Istoryaan da kami man no kasano ti biyag ti olog di. Adati olog. Amor or no man me. Yung ti awag na di parang di babae? Pangis ti awag ito. Uy, pangis ti awag. Yung kananis na. Akin pag-ayaman si Babalos kan babalasang. Idi Iti ang aluman. Ang pagis. Tuturag na kasawa. Talaga. Diyan may isang ulog talaga. Di may isang ulog at dati pito mapalasa nga matulog diyan no. Walo. Mapan kami mati ayam diyan. Nito numalim. Umapon kami jay ato, dapay. Pantayo maki ayam jay babalasang. Mapang kami. Agsal sa luno kami,
Nuda jay nakapudya may sanga ato nga may sanga grupo no nangun muna kami iti may sanga pulog di babalasan ha pumanaw kami ta isublat damanen manaki tungtong to ayam mapang kami manin ti may sanga ulog alas 10 no panagturog no sino ti magkiturog kanya da ijay ulog no balin agdi din nati babalasang kimabaros ijay ulog awan ti inyaman ako ada mabati nga may kiturog hanga di kahit nga sawon nga ada aramidim ha jay lang may kiturogam jadi kayat na nga kaida isuti kwa makiulusan na kunada nga kakayat ko na ito may kiturog makiturtulog lang hangat puti. Nakinawatan da ito no malumanin magbalin nga matulog manin di lalaki makakatulog. Kiti makita da kiti kasla pa mabayad nga matulog ko jay ulog. Kunan ni jay leader da nga ay hana kayat mi nga no kayat niyo nga asawa ipanmida kayo jay balay ti babae. Amin nga kayat nga damasit ko gan dito ulog. Kasa po nga, ada ti sistigos nga babalasang nga kadinam ijay da. Doon na ti aglok-lok ti basta paawan. Basta aglok-lok ko. Ti aglok-lok. So nga, awan ti maisikrito nga masikog. Maamuan ijay lalaki nga nang sikog ijay babalasang nga babae nga matulog ijay ulog. No hanga nagkasakit ada sini ko kanakit ti kastara ti kanya nakit nay ala anang nagkikitain nay alaim Ada pa lang ti ulog tatak. Awan eh. Awan. Apa yung ngay? Awan ti ulog. Kadalato balay kit patulog dat. Ay, adda. Adda siyum. Jay kanong siyum. After how many years that the sisters came here, the girls already leave the ulog. They had to go to the convent. All the sisters collect all the girls. Then at night, they teach them catechism. The sister teach them how to pray. Then they bring them to the church. They teach them sanitation, good manners. That's how our first girls were educated. Idi awan unay ti agadal Agustila. Iso nga adu ti babalasang matulog jay ulog idi. Itata awan. Isla nagbaliw. Ano po yung mas maganda, yung may ulog o wala? Yung ulog. May ulog. Yung ulog. Kasi pag may napuntis, di ba marami kang witness? Sabi, ikaw ang nag-ano sa kanya. Kaya, pero sa labas, sino kasama mo? Wala. Kayo lang dalawa. Pag sinabi ng lalaki, hindi ko siya ginalaw. Oo nga. Ang ato naman, meron itong napakahalagang function sa lipunan ng mga buntok noon at ngayon. Especially noon, yung ato, yung kanilang school, justice hall, at discipline office ng mga kabataan rolled into one. The atu was meant for a sleeping quarter of young boys, widowers, yes, to the young being young men and the old people, old men. The reason there was houses of the Bontok Igorots are very small. It cannot accommodate all the members of the family during nighttime. So nighttime, the young boys go to sleep in the
ato. Sumrak tayo nga rod. Ayun, sumlak ako. Kaya. Sumlaktak ko man. Ano dahil na. Yay. Ay. Isu na ito ti apoy. Kita naikat gamin ti... Pagtulugan. Pagtulugan ti Babaros. Ay. Ayan. Nam ito kayo maturog ide. Ide. Da kami ti patingkana. Ay. Nya nga ita may din makarti balay. Magsimay sa matulog ide balay na. Silok. Ay. Silok. Kapyay. Mamoderno ti ugali. Basit gayam ti ato niya. Dakkel. Dapat ti dakkel. Kadata may sad. Ada ti dakkel? Dakkel pa dito. Gabay da. Ay, ang gabay. Gabay. Iti matulugan ti Duduma. Duduma, ide. Ngayon, da kami man ti ka, ano ka? Ultimo? Walo. Dati sangapulot ka nga matulog nga Babaros. Kasyay. Nakapag-ato kayo, Uncle? Right. Sige. Sige, kaya. Lasas na. Last Ukali. konti ugali. Last kayo nga. Dito ato, may isang kaslaman pa yung organisasyon dito. May isang ato, dati 30, 20, dati 40, 50, tikangatuan, mamembro. Nga dadi atol ni Amam, isu ti papanam nga anak na nga lalaki. Dagi jay lalakay, sulat ti pinakabus ijay nga ato. Dadagigay lalakay nga adisorsoro iti ugali, ti dapes bagada amin nga sinyalis ti bibiyahi, bagada amin ujay sumasorsoro temi. Siyot kaya baon ti no ada tingaw ako nami isyo ti baon nga mapan kami agpukaw. Ado ti mapasama nga ado ti matmatay kunan ti lalakay nga aga begnas tayo man tapno bumintas ti ili tayo basit. Yan ti may sa ti kausanan ti ator. Santo no panagtatalon no marpas ti raep kunada agbegnas tayo ti ator tapno pumintas ti nintalon tayo. Dijay ti may sa ti kausanan ti ator. No, anya man tinapasama dito eh. Pas pangyarigan natay. Jay ti mas istorya di ato. Tatandang-danggan mi ni jay. Jay ti may isursursursuran mi ay numabalin ko na nga Babaros. Iso nga nalakang makulapan ti Babaros. Ang kayo mga lati kayo. Para jay natayanon no para jay ka. Mauor man kami amin kami mga lati kayo ikan mi. Di ulis da apoy. Ay taawan ti ulis mi jay ato. Awan ti ulis ijay. Amo jay lulu. Idang paskidan mi isu jay ti so awan ti tawa na. No sikakit hangkang apan nag-alat ti Runo. Pangsunglod itauneg. Bautin da sika. Permiti baut day. Apa ingay? Ure pa'y tahan tanong ang mga patiyan kat baut. Pag-ala, di nagako nga pating jay lulu. Duhang kami ang mapan, bumawat ilang lakay. Lalakay di kat. No, dati saka kat. Kastoy mo dati saka. Masapol nga patiyan tinga ubing. Tanong ang mga patiyan baut. Iso nga mabuting ka, nga hangang mga aramidin. Ta, nga rod adati saplit. Mano kayo nga pamilya? Adade jay lakay nga kakasta mi jay. Oh, 5 kayo. 5 nga baot. Oy. 15 tayo nga maturog dyan may isang ato. 14 da nga mga saplit kanya. Apan ka manin paskidan. Nuag asok, bautin da manin sika. Masapol nga hang nga naasok. Hindi nga asok. Masapol nga apoy. Uy, alas jay ti kanas. Bantayam-gayam di apoy. Uy, babantayam. Bantayam ta hang gaskasok. No binaot na si kakit, agsangsangit ka nga agawid kini tatang mo.
Wahil, bautin na pa si iso ka, wahil. Iji, ulog idi, adamat lang ti agbaot kanyayo, nga babae. Saan kami agbabaut ata? Napintas ti kastami. Nabaot kayo idi? Nabaot pa na. Pinulay sino nga tao, ngagbaon ti ubibig kati han nga mabaon, aga urehan mo nga anak, bauted, nagsangit, kahit mapan kaninalang na wano ni tatang nakit, kuna da nga pa nga sang sangit ka. Kasi jay binmaot ni Uncle wano ni Lolo. Alayan namanin da jay Lolo, bautin namanin. Una tahan kami nga magbaon. So nga kasi jay ti kastada. So nga di talaga di disiplin ti ubibing idi. Ngam ni tatang awanin ti ato nga patpaturugan da. Kas lang ay medyo madajayo ti panunod lang handa kas lang unay madisiplinan. Nung mababaot damat lang tata. Mungkin babaw ka nalalay mo kay bintak ka tayo narami ti gobyerno mo ito nalalay mo kay tundin. Bawa ka bisa ka. Abuse ti child manin. No baot yung di jay ubing tabaon ni. Idarom da ka ti ka ada ti ya ko na yung human rights. May darutan. Kaya nagagalit sila sa amin. Kaya ang mga bata ngayon, sila ang nag-aabuso sa amin. Yun ang sabi nila. Paano po sumasagot ang office niyo pag ganun po yung sinasabi? Ay sinasabi lang namin, hindi naman yung child abuse, yung talagang sobra naman na kaya ng pinatatrabaho mo against the health or hindi mag-aaral kasi papuntahin mo sa saka yung child abuse yung talagang sobra na may physical injuries. Sa aking pananaw noon, ang babae at lalaki sa aming tribo or sa Cordillera in general, sa Mountain Province ay co-equal. Pareho lang ang karapatan. Pero, nung napasok ako sa NGO work and then nag-aral ako sa Women's in Development, doon ko na-realize talaga nga even dito sa Cordillera, there is equal status ng mga kababaihan at kalalakihan. Sa Bontoc, Ator. Ito yung indigenous structure, political structure na where the decision making is made by Council of Elders. Na mostly ang Council of Elders ay mga kalalakihan, older men. And may discrimination dahil hindi pwedeng papasok ang isang babae sa Ator. Ti babae, mabalinmat lang makidangag ti istorya ti lalaki. Mabawalan. Tati babae handa nga umay iti ka, ija Ator. Sa paliman ng tikwan ti babae ta, kanya daman nga babae ti ka. Kasla dagiti ubing, dagi babala sa nga babae, ti mga advice mo't kanyada. Dagi ay babakat man nga babae. Don't the women find it unfair or parang you do not belong, but there's a feeling parang
nasa inyo ang ano, that you are not supposed to be there because they will say, you are not a man to be there. Ganon. But there's no hard feelings for women? Wala naman. Pero parang ano yan, the individual has the feeling of saying, I am not a man, so I will not be there. Bawal ang babae sa ato. So, automatic ba na ibig sabihin nun, machismo yung namamayaning kultura sa Bontoc society noon? Ang ato ang nagsilbing command and tactics center nung madalas pa yung tribal war. Actually, hindi talaga tribal war eh. Mas accurate na term yung inter-village war kasi nangyayari na Bontoc versus Bontoc yung naglalaban. Pero magkaibang village lang sila. Ang pakikidigma ay tungkulin ng kalalakihan ng Bontoc. They're built for the job. Likas silang mas maskulado, likas silang mas malaki kaysa sa mga Bontoc women. So, yun din siguro will explain why ang Council of Elders noon, mga lalaki. Kasi ang concerns noon, pang men. Sabi nga nila, paano kami, kasi tinanong namin yan sa older, sa leaders bakit mga lalaki nun? Siyempre ang concern nun, war. Kasi maraming concerns na ang babae. So of course, silang men, sila na kasi, paano yung mga bata? Wala naman daycare center or whatever na dalhin mo na lang sila doon. Wala. Parang, okay, makikipaglaban muna ako. Diyan muna kayo, babies. Kaya nga Feed diba? yourself. Natural lang na ganun, naging ganun na dun ang development ng leadership ng sa communities, yung work, yung trabaho. Dahil yung babae talaga ang sa una pa lang siya ang may suso at may nakadepend doon ng buhay ng baby. So at importante alam ng yung community. A baby will not survive without the mother. So alagaan yung mother. Alagaan nilang mother. Tadi ito yung babae, di maki-tribal war mo ito? Kanya tiya aramidan na nga no, tas pangarigan na gito as asawa na kat mga bandi tribal war. Bantay kay Tili. Diyan dito ba lang? Dito lang dito ba? Well, da kami dito, hanmi nga kayat nga patayan ti babae. Ay, labasan da. No, anyan ti pagkakukuhan da, labasan da naging babae. Yan ti rason na day ang Ti babae ta isu damot ti may nga ag-anak ti pamay. Well, isu tiri numaran tayo mo. Bawal. So nga dijay ti kaslang. Padan to ya.
madalas, dahil hindi kasama ang mga babae sa tribal war, patuloy silang magtatrabaho sa terraces, magtatanim, ganyan. Pag yun ang nangyari at may tribal war, naiipit sila sa gitna ng dalawang opposing forces. Pero kapag bontok versus bontok ang labanan, hindi sila kailanman ma-rape. Bakit? Kasi meron silang unique, espesyal na kapangyarihan pag naiipit sila sa gitna ng digma. Ikas jay da kanu ijay kwada. Bado daket ipakita dati mabagbagi datap no mabuisit no hanga makapagnadi jay kwa. Lalaki nga kuwang kamat. Kumano natin babae nga mangkita ka na giti lalaki nga umayag kotoy. Wen, ingato na ay skirt ay di. Lakba, lakba. Kin mapoy na gidayan lalaki. Handa nga makalamit ti alamit dun ta. No insangon ti babae kata datin bagana. Awanen kin mapoy na gidayan. Iya sidig na dyan bagina nga ikastoy na nga. Dahil iti alam nyo. Ano din, mas lamalas kanya. Malas kanya da nga agala. Katulad ni tapis dapat ko pakita ni Jay. Bagida. Bagida. Actually dagi Jay dapat. Baka kiti isu dati maununan ti matay. Maibos na to, ipipilit na nga umay dito. When awan malam. Okay. Agmalas ka na rin. Nakita mo rin dadya Imbag no agmalas ka lang no nga si Kati. Sa si Kati atay. Atay ta kasi kapig sa ti... Kapamatin ti lalakay ti din. Apay ta kasi kapig sa ti pamating ano ipakita ti ti babae agmalas ka. Apay ta ti... Uray tata, dapat lang digay nga kwan. Explicar yaman, apay ta kasi. Amo pa garud ta madi kano dijay kuha nga kitain. Dijay nagapuan. Ta amin mit nga tao ijay kwan ti babae ti nagapuan. Ito yung solid proof na yung common excuse for rape na rape is inevitable in times of conflict. Hindi totoo. Kasi dito nga sa bontok versus bontok warfare, hindi nila tatangkaing itaas yung tapis ng mga kababaihan nila. Kaya sa digmaan nila, kahit kailan, hindi nagkaroon ng rape case. Isa pong nakakabilib na facet sa Bontok Society. Noon, kahit ikaw pa yung pinaka-bruskong warrior dyan, lagit-lagi, meron ka pa ring oras para mag-alaga ng bata. Lagi ka nakakakita ng ano, 'di ba, ng May karga-kargang bata. 'di ba? Sobrang natural sa kanila yung ganong ano, gawain sa araw-araw.
kung ipapattern yung kultura nila dun sa nakasanayan nating patriarkal na kultura, yung sa atin, apelido pa lang, 'di ba? Nakuha natin sa tatay natin, dun sa line ng mga lalaki yung apelido, yun yung naipapasa. Pero sa mga Bontok, nung old culture nila, yun, wala silang apelido. Natutuwa ako na nakikita ko na sa mga pangalan nila, may equality somehow kasi one name society sila eh. If your name is Mary, you're Mary. You don't have to be the daughter of somebody or Mrs. or the wife of somebody. Ang marami ti tao awan ti babae. Ti babae. Ay, ang kamot nga awan mo ti silbi mga lalaki. Awan ti mga tao. Awan ti babae. So nga da kami nga taga pa dito no sinipak mo ti babae. Pas lang nga kahan ka nga lalaki. Tapos nga bawal DJ nga taptapakan ti babae. Ito iti kunan ti lalaki. Kasla kahang kang lalaki no titipakan ti babae. Asawa mo. Isuti ano anak. basta babae mo? Basta babae mo nga bawal ije. Isuti order ti lalaki. Na takos ti jay. Ito'y ilit tayo nga tingaw tayo no bigat. Tatno awan ti mapan ijay talon, mapan ijay manpantay. Kat idia kat kwa very strictly rest day. If they say rest day, nobody can go out of Samuki. Nobody can come inside Samuki. And we were students at that time. We cannot go an examination period. We were crying, but we cannot do otherwise. Until the rest day is finished, then we can go out and then pass here. Not our pathway there. No, we have to pass here, to pass through here, so that we will not be passing through the fields. Ayon kay Ma'am June, dati, mga bakit yung mas gusto ng mga tao na magbantay sa entry at exit points ng village pag may tingaw. Kasi daw, mas stricto daw yung mga lola. Actually, hanggang ngayon, buhay yung tradisyon na yan dito sa Bontok. Mga lola pa rin yung taga-pulis nila sa katauhan ng Bontok Women Brigade. Yeah. Kasama ng mga polis yung Bontok Women Brigade na rumoronda sa poblasyon pag pumalo na yung curfew. Yes, my eyes are crying. Kayo nga ito din order daw babalasang.
Kailan po nagsimula na nagkaroon ng curfew? Matagal na ito, no? Ano pa rin naman ito? Kailangan chimpo na na INP. Nung pa INP pa. 1990s pa 80s siguro. 80s pa Oo. Nabayagan na eh. Bayagan mo na ito. Tipo-50 ka nga. Amo pa eh. Adala talaga yung sumubsublat nga generation nga adal daw mo ito panggap tikas. Influensya iti inom. Barkada. Sige, di babae ang naginilo? Awan. Awan. Pa'y tama di? Talaga. Madida lang. Madida nga. Aginom. No, ag-aramid kami, titapoy. No, di kalor uwak nga. Nasamit, labanan milaeng. Tanda samit met. Di baba. Yung sino tiyag inom lang edi. Mabaling nga ginom Lalaki lang. Apa ito ba iti barbaros? Na kami nga bumarito katan, babaro katan na kami nga painuman. No, adati kasar. Ikastoy mo do dumawatak man tayo rice wine nga di tapoy. Ikanda kalain. Hangka nga kaslatata nga. Paparehas tayo bingkin lalaki nga uminom. Hindi kat na respeto dahi. Respeto nga dati lalaki. No ada na barter nga babaros kada kami idi kantyawan dagitoy lalaki unada nga apay ingana nga lumakay kayo mitay ingana kasla kada kami sa kayo kumaginom sayang day tabagbagyo. Pero may isang part ng kultura ng Bontoc na questionable pagdating sa rape. Ito yung fixed marriages, arranged marriages. Usually kasi, yung elite class ng mga Bontoc, yung mga katsangyan, usually yung ikinakasal sa katsangyan, katsangyan din. Paano kung hindi naman pala gusto nung isa, 'di ba? Kunyari yung babae, ayaw niya. Hindi ba yun? Posible siyang pagumpisan, panggalingan ng rape? Doon sila nagkwentuhan. Sa ulog. Sa ulog lang. Sa ulog lang. Bawal po sa... Magmahal sila. Buhatin sila. Ano po? Buhatin? Buhatin sila ng
minamahal sila, iyan sa bahay sila. Sino po magbubuhat? Yung lalaki. Siyempre yung lalaki. Pero pag hindi gusto ng isa, yung mga parents, hindi talaga pwede. Pag ayaw ng parents. Oo, kasi noon yung dapat na asawahin mo, yung kapatas mo. Kapatas mo na, di ba may rich, meron na ganyan-ganyan. may mayaman, may ganyan. ano, hindi mayaman. Siyempre yung mga mayaman, dapat sila, yung mga parents ang magkwentuhan. If they don't love each other, It will be it succeeded. But because most of this is with the Canadians, they are parental. They marry their own. pero paano kung ano po, yung lalaki gusto niya pero yung babae ayaw niya dun sa lalaki? Kahit na pag yung mga parents ang nag-ano, kahit hindi mo gusto, nagkwento, pwede na. Pwede rin. Kahit Pwede na mo ayaw na. sa ibang araw, mahalin mo din. Kasi Asawa na. It was long time ago. But it succeeded. Though they do not love each other. Love is developed. They have children. Ito po ba sila amin nga inang gusto nila yung napangasawa nila? Siguro kasi bakit nag-asawa sila? Siguro mahal sila Asay nilayad yun, nasa kwayo, nandito to yan, nandinayot sa kayo. Kayo, may anak sa hanggang may anak sila. Tapos pwede silang maglab-lab. Hindi kaya sobrang simplistic naman ang ganitong solution? Matututunan mo na lang mahalin yung ipinwersang ipangasawa mo. Actually, simplistiko din ang solusyon ng traditional bonto sa iba pang matters of the heart. Halimbawa, pag ayaw sa'yo nung nililigawan mo, hindi manligawan ng iba. Ganun sila kasimplistiko. Ada iditi kaso nga madi na di babae kasi nanda nga kayat nga maipilit nadati kasi No. Nakawala nga baro kine balasang ti aginay at kite hanga kayat ti maysa balasang man ti mayat ay madi talaga gibuit ti lalaki kanano nga kumayat naga kita ti sa bali no hangkang kumayat. Sa pangaringan, no siya, ti babae, binasted na kayo yun. Ito yung termita tayo. Ang kayong kayat. Agbiro kan ati sa balik at iti ko mo binasted na ka, dagayamot lang kakadwa ng example dahil sika nga binasted na ka iti ko iti babae. Isudamot lang nga babae nga kwa agtitinulong da. Pagtitinulungan da nga anuhan da pinasda ka diyan may sa pagtitinulungan da nga ibirok da no sino ti kayat mangipanandakan ka no kayat mo manen iremedyo da piman kasi ti kwada mat iremedyo da piman nga kunata nga nya nga ialis tayo kani diay ta kwa anya nga ta nga kayat ni dayta ialis tayo kani diay kasi dati ko ada, kasi dati ko ti babae. Ulay mo't lang da kami nga lalaki, no, kamanin, dati binasted may mo't lang nga babae, kat, kung nami anyangin nga rod, pagtitinulungan mi nga babarumanin, ni diya nga rod, tapno hanga makuan isuna, hanga mapae, iti panggap na ta.
narigat mat numapain no han may nga pagtitinulungan ngam amo pa itatano ada daghiyay nga style nga. Yun din yung sinagot nung elder sa tukukan kay Ma'am Jun nung tinanong niya kung may rape ba. Sabi ng elder, bakit mo pipiliting anuhin? Edi kung ayaw sa'yo, edi manligawan ng iba. Gumanon daw yung elder. So, parang nagtataka kami. Bakit ganun? Parang sobrang simplistic palagi ng solusyon nila sa mga naunsyaming pag-ibig. So, nung nag-immerse pa kami further at nagtanong pa kami further, ito yung nadiscover namin. Simplistiko yung solution dahil simplistiko yung pananaw nila sa relasyong lalaki at babae. Simplistiko din yung pananaw nila sa sex. Ang sex para sa Igorot ay hindi katulad nung sex na ini-imagine natin na mapusok, maapoy, ganon. Yung notion nating mga taga Maynila na lahat ng pag-ibig ay romantiko. Sa Igorot society, sa kaigorotan, hindi ganon. Asa na nyo ay pakpakita ti asawa yung ang gamin kasla di no kumadi maboy-boy tayo ti TV niya di babakit ag-kiss da ag-embrace da awan tikas jay man kana kami Awan tayo kikis ito itakwa idi chimpumi hanga uso dia nga kwa kita dia lang ang kwa akwa kayo laeng nga giinam mo no rigat man ti maysa masapul nga adda ka nga mang asikaso tutulungan met tanusi ka agwa kayo no anya man dayta nga panagbiag no riga kwa mapang kayo agbirok nga duwa kayo nga mapan kasjay awan mang ti rosas awan daya itoy awan itoy de aslayo ko naktatay kat no lalaki ka kat kinmarit ka di kayo lang di kwam. Awan dagi rosas kada kami ito nga ka. Awan jay in-number. Holding hands kasi. Awan man. Awan ti mangibagati I love you mat. Awan mat nga ka. Idi chimpumi kat awan mat tinangibagbagati kastang. Awan ti bagbaga nga. I love you. Awan ami ako di. Basta lang man ginayat kayo kat ayo. Hindi umabot yung sex culture nila sa level na may malalim na konsepto for pleasure. Wala silang konsepto ng erogenous zones. Ang suso ay suso lang para sa pagpapasuso. Hindi sa kung ano pa man. It's nothing but just a part of your body for pasuso ng bata. Diba? So wala siyang added meaning kung ini-expose mo ang breast. So, grabe yung ang laki talaga ng influence ng foreign cultures. Kasi, okay, Bomtok, I was there 1981. Electricity came to us in around 1985 na may electricity na. So, dumating na ang Betamax noon kasi wala pa kaning signal. So, Betamax movies. Before nung electrification, Bomtok women could go topless. They will cross town carrying yung basket ng palay or kamote. Walang takiyan and nobody cared. Nobody made any comments or what wala talaga. After that, and I'm sure it was the site of these sexy movies. After that, nag-blouse na sila. Nahiya na sila. One of the things na tinuturo kung bakit medyo may rape na kayo kasi dati, kauban silang lahat pero walang panisya. I tell you, nung high school kami, 3rd year, 4th year, 2nd year, doon kami naliligo sa Chico River. Mga lalaki sa baba, lahat kita. Sa babae sa taas,
nakapanti ka, ganon. Walang nangyayari. Noon, after yung pagtutunod, harvesting and planting rice, makita mo yung mga elder women, kasi basa sila, no? Bare breast lahat. Tignan mo yung photos ni Masfrey, yung photos na sa book ni Scotty, lahat ng mga babae kita sa upper, may nare-rape ba? Excuse ba yan? Nakikita mo ang nipple ng isang babae, excuse ba yan na mag-rape ka? Dito hubad ang mga tao, may nare-rape ba? Wala. Diba? Tapos yan yung excuse ngayon. Kasi ikaw ay naka-shorts, kaya you are inviting rape. Tapos punta ang church, sabihin nila, kailangan huwag magpakita ng skin, ng flesh, para hindi ikaw ka-rape. Sila ang nag-isip niyan. Hindi yung mga tao rito. Sila, outside na paningin yan. Kasi nung pumunta sila, bakit hubad? Sila ay barbarian. Ano mo yun? Uncivilized. Oh. Pero kung nung panahon na yung mga lola-lolo nyo po, kumusta po yung population ng, let's say, ng Samokin? Talaga ay 2-3 lang ti anak da idi. Manmano ti 7, 10 kasya. Idi kat 2-3 lang. No, hindi. Pag nabanog, does it affect the pregnancy of the... Hindi naman kung about ng sex. Okay, kasi kayo nung naman siyempre naman da, wanti oras lang ako, santo. Was it hard to make babies during that time? Ay, hardworking people ang mga kaya wala nang time ng love making kung minsan. Always work there. When they come home, they're already tired. So, after eating, they're na, nakaano na sila. Tulog na. Wala na. Halikat iditibiyag tatatana aramid ti kalsada sa o may ti rasyon nga gaputilulan bagas santo sumayat tibiyag Awan palangki idi. Ti asin kot apan da kano biyahiyon ije Cervantes. Ay, iso? Andyan. Ite, Cervantes, dati iti shortcut nga pagnain. Shortcut da iti handang ay pagnain di buntok. Malagip yun o manungal daw nga taday, Jay? Pag na nabayag siguro. Talo. 3 days. Talo nga daw. Dito rin na rin yung pagod sa doing bad. Kasi naman yung nagbi-breed naman din ng evil is being idle. No? So because yun nga, we are so busy working the field, producing food. Yun nga, yung mga younger children nga are left to the care of kunwari very very old men and women, grandmothers who cannot work. Kasi walang yaya dito sa amin. Sa maraming turista, ang rice terraces, parang tinuturing nilang talagang tourist attraction lang. Hindi natin namamalayan na itong rice terraces na to, napakalaki ng impluensya nito sa pamumuhay at kung paano mag-isip ang mga Cordillerans. Oleh kan udah
continuously nilang inaalagaan yung lupa. So, most of the time, nasa bukid sila. Puro trabaho. You will see in the Cordilleras, land is very precious. Arable land is very limited. We have to work very hard to make it produce. Hindi gaya sa lowlands na itapon mo lang ang seed, tumubo na. Dito, like you see our rice terraces like this, i-till, i-cultivate mo pa yan, i-water mo, tapos alisin mo yung mga damo. Ang dami niyang trabaho. Kasi yun, if you don't work, you will not eat. Ugnay ng lalaki at babae sa Bontoc Society noon ay pinagtibay nung tinatawag nilang og-ogfu o ob-obbo. Mabalas kong babalasan, kapaday ugfo nga ko namin niya. Bayanihan. Bayanihan system. Ako'y kuyog da nga pa nagtrabaho dyan. Talon. Talon. Ito kwa, pinagtatrabaho, ti tartaron, ay manugbot ako kunami. No, kung nadang ngawin, no, sige, marami din ito ng word. Ka-iset min, kaanon to nga sino ti umununa nga kuhain tayo, mapanan tayo nga matrabaho. Tatano, di bagik ti napanan tayo, mapantayo nga sa ngapulo. Di pa'y, siyempre, siyak ti makin kwa ti balod tayo. Ganang insigun ti tayo matulag nga ro di ay no alas 12 lang ti mag-agbalunak no sumangpit tayo agisina tayo. Into no bigat manen Mapantayo man iti ba? sino ti mapanan tayo ta sa nga pulo tayo nga nga agugbo niya kasi ti ikas tanti ugbo o di jay may sama nun. Amin nga babalo, at dati nga pa yung trabahon ti lalaki, na kami nga babae, at dati pa may trabahon. Conformino anya ti pa kabiti man wano di jay agagabyon wano agdalos ti root wano agraap kasday ti conformino mapantay ti bagin ti masa kasday ti alamidin tayo o no mapan tayo may ijay bagin ti masa agkabiti tayo maijay may samat asing pain tayo dito daga kasday ti ikastan ti ugbo. So nga mabaling mapasamak ti arayon. Ito numarpas man si Upufuta at dajay matulagan da nga kakadwa nga ang asawa ko naman. Damot diyan. Santo Nobo, baros kan babalasang simpre, binigat nga kuyog-kuyog kayo niya. Siyempre, adamit diya, mainlove ako na ba? Iyo na diya. Ibaga nga rin nga isuti ng asawa akin ni bakit ko. Tayo nag-ugbo kami karon. Trabaho di talon kasta nung pa nag-aawid kasano jay kami siyempre agluto-luto niya
Sino ti ag prepara pa ilang di baray? Babae o no lalaki? Or no... Oray sino ti umuna? Or bari yes, not sir. Hindi mo na lang, lalaki tayo muna. Una nga si Mangkot. Isuti ka, tawag ng balay sir. Ay, si iti ugali yung apay takas dyan. Una, dapat yung orang kailangan sir, tihampay nga si Mangkot sir. Tamaluto ng si... Ayun na niyan ti Uncle. Jay, napanan tayo nga di Jay ngay. Ay da, si Talon. Wen. Yay. Apay ta... At umayo madulahan kayo madanagan. Apay kaputawan di. Yeah. Da tayo laptawan di ka. Niruwang ako di. Normally, minuto pa yung sinamo. Para sa pang morning. Ay, sa Spanish Macau. Nung nasa Antipolo kami, yung ako, lalaki ako, nag-agagan. Marunong ka palang gano'n. Kala ko, babae lang ang nagtatay ng ganito. Hindi pa, sa amin, pati lalaki. Nagpasulat ako na midiyagyan kami ta na ko, City, Baguio City. Di nagsamsampayak ti ko. Nilabaan. Lumabas dyan kumparik nga ako, taga Marinduque. Ngam nasuruan mo ta, ti Ilocano. Nabayag isa. At tubon to, ti susum di ta, kung kunan ako. Pagtalyaw ka, kung mauuwatan dyan ko, kansyaw na. Hindi ko malagis to. Ay, di gayon pa nag-isam-sampay ko, trabaho ti babae. Para kanyada. O para iti babae. Si kansyaw na nga, agtubon to ti susok. Trabaho ti babae di. Ang tingin kasi ng mga karamihan ng mga indigenous people or yung mga katutubo ay ito ay division of work. Division of work siya. Hindi nila tinitignan as dahil ikaw ay babae, dahil ikaw ay lalaki, ito ang gawin mo. Pero ito ay division of work. Pero isa sa mga pinakamalulupit na dahilan kung bakit matindi ang paggalang ng mga lalaki sa mga babaeng buntok noon ay ito. Ang mga babae ang tagapagtanim. Ti babae lang ti agitunog. Uy. Apay ang ti babae lang ngay. Magiti lalaki. Handak sinmit, ako na na, apoy babae ka, tapan ka tuntunid. Dahil ilan trabaho, isuti trabaho nga agtalon. Han kano nga mabgas ti imula na ti lalaki. Hangag bunga. Ako ta nga karat. Tamo lalaki, jayin tunin mo lalaki awang bunga na. May sadi jay. Santo isuti na iruwam. Dito nga ili nga masapol babae. Tiag tunid. Agpay sumit nga DJ, imulam mi nga pagay, mayat ti bunga na. No mula kami ti kamuti, mayat ti bunga. Sa Bontoc Society noon at ngayon, sa kababaihan nakasalalay yung nourishment ng buong community.
sa natutunan ko sa Bontoc Society, pakiramdam ko, kaya nangyari yun sa akin kasi yung gumawa nun sa akin, jobless siya eh. Wala siyang ginagawa sa buhay niya. Idle siya. Habang yung mga magulang ko, wala sa bahay dahil nagtatrabaho para sa kinabukasan namin. Siya, literal at figuratibo, nagkakamot lang ng singit. Tapos, naging madali sa kanyang gawin yun kasi bahay nila, may mga kwarto. May privacy. So, napakadali sa kanyang gawin kung ano man yung gusto niyang gawin. Since yung biktima, tayo, yung ako, na molestya, biktima, tapos, kung iisipin, even yung gumawa nun sa akin, parang biktima rin siya eh. Kasi, well, not in the sense na minolestya din siya, pero ibig ko lang sabihin, ganun kasi nakalakhan niya eh. So, kasalanan din ba niya yun? Kasi naisip ko baka, sige, binatilyo siya, alam din niya yung ginagawa niya. Baka nag-explore lang din siya ng niya. Kumbaga parang, since nakita niya to kunyari sa TV, o kaya sa mga mas nakakatanda na pag-uusapan, tapos na-overhear niya, syempre na-curious siya. Parang, malas ko na lang na ako yung pinag-testingan. Oo, yung napagsamantalahan niya. Pero yun nga eh. So, kung titignan siya ng ganon, yung sistema, yung kultura, yung may mali eh. So tingin mo kung lumaki sa ato setup yung kalaro mo? Oo naman, ibang-iba yun. Hindi niya magagawa yun. Kasi hindi lang yung parents niya yung gabay eh, no? Pag may ato buong setup, community eh. Sakto, buong community. Kaya nag-make sense na lahat ngayong nakita natin kung anong klaseng lipunan ang magkakreate ng rapeless mind. Oo. Ang mundo natin ngayon isang malaking komunidad na, kaya alam namin na hindi magiging madali kung tatangkain nating ibalik ang katutubong kultura. Pero ang pinakamalaking natutunan namin sa maikling panahon ng pakikipamuhay namin sa mga kapatid nating Bontoc, kayang hubugin ang pag-iisip ng isang buong sambayanan hanggang sa tuluyan ng mawala ang rape sa kanilang bokabularyo at sa kanilang kamalayan. Kalahati kayo ng mundo, kahati sa liwanag sa bawat pag-ikot nito. Kalahati kayo ng mundo, ngunit sa inyo pinaangkin ang buong lungkot ng dilim. Kayo'y aming mamahalin, panatayan, walang atrasan, handa kami sa tungkulin. Kung sana nga'y ligawan kayong lahat ay maaari, upang matigil na ang lahat ng pangapi. Kung sa bagay di sigurado na kung ligawan kayo'y pangapi, ay matigil na sa mundo. Baka iba ang dapat naming gawin. Kung talagang in love, di ba pananaw ay dapat naming baguhin. Kayo'y aming mamahalin, panata
kalahati kayo ng mundo. Ngunit ang pang-aapi madalas lumalagpas sa inyong pagkatao.